Ayan po at magtatanong lamang po ako dito sa mga kabastos-bastos na mga chairman ng mga Quadcom na ito. Kagaya nitong si Paduano na mukhang buaya, si Acop na mukhang iwan, si Barbers na mukhang tanga, at itong si Dan Fernandez na mukhang kingkoy, at dito kay Abante na mukhang gonggong. Mga sir, tatanong lang po ako at saan po ba kaya kayo kumukuha ng kapal na mukha? Yan lang po ang tatanong ko. At naguguluhan na po kasi ako. Baka po pwedeng paliwanagan niyo ako para maintindihan ko. Dahil lumalabas ngayon na yung mga investigasyon nyo, puro katangahan at kabubuhan. Mga kababayan, pasensya na po kayo dito sa ating mga pananalitang ito. Dahil ito naman po ay may basihan kung bakit nakapagsalita ako ng mga kabubuhan at katangahan nitong mga Quadcom, mga chairman na ito. At mamaya-maya lamang po ay aking ipaparinig sa inyo or ipapanood sa inyo kung gaano po katatanga itong mga apat na chairman na ito. At kaya po magtatanong nga po ako kung saan kaya kayo sir, mga sir saan kaya kayo kumukuha ng kapal na mukha? Yan po ang tanong ko. Ngayon po ay huwag po kayo magalit sa akin dahil ako po ay nagtatanong lang. Ngayon kung gusto niyo magalit sa akin, adi total naghahamon naman ako dati ng patayan, kayo naman ang maghamon sa akin ng patayan para magkaalaman po tayo kung tatanggapin ko. Kasi yung mga hamon ko ng patayan dati, ayaw niyong tanggapin, ayaw niyong patusin. Ngayon ako nga po ang hamunin niyo ng patayan. Huwag na po tayong maghamunan para dyan sa mag-appear ako dyan sa inyo, hindi po. Patayan na po tayo diretso na magkaintindihan pa tayo at kung sakasakali man, hindi, malay natin, mapatay ninyo ako. Pag napatay ninyo ako, di ba, wala na magdadaldal. Pero pagka kayo napatay ko, ay di mabawasan yung mga certified na mga kawatan sa gobyerno ito. At sana nga po. So, yun po, nagtatanong lang po ako kung saan kaya kayo kumukuha ng kapal ng pagbumukha. Imagine ninyo, yung Quadcom ninyo, ang direktor pala ninyo ay si Trillanes. Imagine mo. Kaya hindi ako makapaniwala nasaan mga utak ninyo. Si Trillanes pa talaga ang kinuha niyong direktor at producer ng inyong mga investigasyon na yan. Samantalang, itong Trillanes na ito, kayo na lang yata ang naniniwala na walang saltik ang ulo nito. Ay matagal na may saltik ang ulo niyan. Matagal na pong warat-warat ang utak niyan. Tapos ngayon, yan pala ang direktor ninyo dyan sa Quadcom ninyo na yan. Kaya yun pong sinasabi ko sa inyo. Kayong mga Quadcom dyan, wala kayong mga utak. Mga bubo kayo, mga tanga kayo. Imagine, nakakatuwa kayo. Si Trillanes pa talaga ang ang direktor ninyo. At yan ang nagmamaniobra pala sa inyo. Or talaga nagtatanga-tangahan lang kayo dahil sa pira. At saan naman kaya galing ang pira? Nitong si Trillanes nito para bayaran kayo. Simple lang po yan. Dahil ngayon magkadikit yung Trillanes at saka itong si Tambaloslos na ito, dyan po, saan pa galing yan? Kay Tambaloslos pa rin po yan. Diyan lang pinadaan kay Trillanes para siya ang mag-didirect kung ano ang mga tema ng investigasyon nyo dyan sa Kongreso. Kasi ganyan po kayo kabobo. Napakanuknukan kayo ng kabobohan. Yung isang mayroon pang saltik, may tama ang utak, yun pa ang inyong direktor. Yun pa ang tagagawa ninyo ng script. Ang kakapal ninyo. Kaya talaga kayo, sa totoo lang po mga sir, kayong mga chairman ng Quadcom dyan, ulitin ko lang po, Acop,
Bini Abante mukhang manyakol. Itong si ano to? Si Dan Fernandez ng kwan na to, isang kingkoy na ito. Paduano na ito, na isang kwan to, NPA ito. At total na, sige, tapusin ko. At saka itong si, sino pa? Barbers na yan. Total, yan naman si kwan na yan. Si Paduano na yan, criminal yan. Ang gusto kong mangyari sana dito, since na criminal yan, tanggapin niya yung hamon ko. Di ba? Tanggapin niya. Wala po akong, hindi po ako magdidikta rito kung anong klaseng laban ang gusto niyo. Hindi po. Kayo po ang magdikta. Tatanggapin ko na lang po. Ganun lang po kasimple. Okay? Kaya, kung tapos tatawag kayo dyan sa, wala na po kayong kredibilidad. Lusaw na po yung mga kredibilidad ninyo. Ni katiting na respeto sa inyo ang tao, wala na po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, bago pa tuluyang masimot yung katiting na respeto sa inyo, lumayas na lang po kayo dyan, o di kaya magbigti na lang po kayo. Ganun po ang suggestion ko, pinakamagandang suggestion po yan. Magbigti na lang po kayo. Kasi habang patagal ng patagal, ay wala na. Ang tingin sa inyo ng tao, wala kayong kakwinta-kwintang mga nilalang. Palibasa nga, mga hayop na kayo. Ito na po yung para lang po wala kayong masabi na ito ay gawa-gawaan ko, na ito parang si Trillanes ang director nitong mga animal na itong mga quadcom na ito. Ay, ito po. Pakinggan nyo lang po. Totoo ba? Ang bali-balita na kapag ka meron pong quadcom hearing, ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes. Hindi lang nasa paligid yan. Oh. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. May CCTV sa kamera. Oh. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ito, wow, trending. Di ba? Kita nyo na? Ito po ay hindi po kanto, hindi po fake news yan kasi nga po Net25 po ang nagbabalita niyan. Yan po yung mga anchorman ng TV station ng Iglesia ni Cristo. Ayan po. So yan, Trillanes na yan ang kinuha yung director ay wala na po yan eh. Lusaw na po ang utak niyan. Kung mayroong utak nun po yan, taho na lang. Wala na po. Hindi na po gumagana ang utak niya. Nagtataka naman ako sa inyo, kayong mga quadcom, mga chairman dyan, na nagkiklaim na matatalino kayo, bakit pumayag kayo na ang isang may saltik sa ulo ay ginawa niyong direktor? Di po ba? Nakakahiya kayo. At isa pa, ikaw Fernandez at saka itong Abante na ikaw, na Abante kang manyakol ka. Diyan na lang sa ginawa nyo na kinausap yung dapat na witness o resource person ninyo dyan na hindi dapat ginagawa kung kayo ay may utak. Kaya parehas kayo na mga taho na rin ang laman ng mga utak ninyo. Di ba? Ang kakapal ng pagmumukha talaga nyo. Yun po ang tanong ko sa inyo. Pakituruan nyo nga po ako. Baka sakaling kumapal din po ang mukha ko. Saan nga kaya kayo pumukuha ng kakapalan ng mukha? Please po, nakikiusap ako, turuan nyo po ako para maging makapal din po yung mukha ko. Oh, di ba? Anyway, hindi po yan ang main topic natin. Mamaya po. At yung tungkol po doon kay Blesse, Blesse Billones. At dahil nga po nandito ako sa Mindoro, sabi ko nga po ipadala na yung address mo at papadalahan kita ng lang naman po yan.
Yung konting regalo lang po yan na, yung mga tipong meron lang tayong maalala sa isa't isa. Ayan, ganun lamang po yun. At dahil nandito po ako sa Mindoro, tinawagan ko na po yung isa sa sekretary ko dyan sa Bulacan. Okay? Kasi mayroon din po akong, basta. Ayoko na mag-mention kung ano pa. At ayoko na rin ipaliwanag kung bakit may sekretary ako dyan sa Bulacan. Okay? Ayoko na pong magbanggit kung ano pa. So kung mayroon ako sekretary dyan sa Bulacan, ay hindi ko na kailangan i-elaborate pa kung bakit may sekretary ako dyan sa Bulacan. So yung sinasabi kong regalo sa iyo, Blessy Bilyones, ay pinurward ko na po doon sa sekretary sa Bulacan na siya ang magpapadala sa iyo. Okay? Kaya wag kang magtaka kung bakit naka-address diyan sa Bulacan. Actually may sekretary ako diyan sa Bulacan. Mayroon din po akong mga sekretary sa mga iba't ibang bayan diyan. Yan. So kung bakit ganoon, ay kayo na po bahala mag-isip. So, yun po, at antayin mo lang po yung feedback sa iyo kung kung naipadala. But anyway, pag naipadala na, tatawag naman sa akin yung secretary ko, tatawagan kita. Kagaya dati yung kay, Mary Angilor, ayan. So, pero may instruction na po ako. Antayin mo lang, ayaw kong ipapadala na tatawagan kita, ha? At doon pa po sa mga gusto pa mo mag-subscribe at gustong mag-subscribe or magpa-subscribe dito sa ating channel Birana Live Studio TV, gawin nyo na po. Kasi unang-una, sinasabi ko naman po sa inyo, dito sa Birana Live Studio TV, mayroong kayong mapapala. Mayroong kayong inaantay, mayroong kayong inaasahan. At sinabi ko naman po yan, kayo na po ang magsabi kung meron ba akong kagaya. Lalo na itong Mike Abby na ito. Meron na po bang binigay sa inyo si Mike Abby? Panood kayo ng panood ng kanyang mga video. Tinatangkilik niya yung mga video niya. Wala namang kakwenta-kwenta. Kundi ang topic lang niya, batikusin si Pastor Kibuloy, batikusin si Duterte. Meron na ba kayo nabalitaan na nagbigay siya ng regalo sa inyo? Wala po. Mag-isip-isip na po kayo. Hindi lamang po dyan kay Mike Abby. Marami po pong mga vlogger dyan na mga mayayabang na nag-aantay lang ng limos. O kagaya lang po yan. Yung sinasabi ko yan to si Chris Olo na yan. Inuto-uto niya yung ating OFW para mapadalhan ng laptop, mapadalhan ng mga GCash, mapadalhan ng tawag ito, palipad-palipad. Kaya noong napapanood ko yan dati, ay talagang liliit ako. Doon sa OFW natin na nadali ng pang-uuto nitong si Chris Olo. Imagine mo, inuuto lang ni Chris Olo. Padala ng laptop, padala ng GCash, padala ng pakulay-pakulay niya. Kasi, mag-isip na po kayo. Unang-una, kayong mga OFW, mayroon kayong mga pamilya dito sa ating. Instead na ipadala nyo dyan sa hindi nyo naman kaano-ano, ipadala nyo sa mga kamag-anak nyo. Kung wala man kayong kamag-anak, ipunin nyo. Para sa ganun, pagka tumanda kayo, mayroon kayong gagastusin pangbili man lang ng gamot na pang-maintenance ninyo. Di ba ba? Mahirap po bang intindihin nyo? Huwag po kayong nagpapadala diyan sa mga vlogger na mga ungas na yan. Unang-una, tingnan nyo, papadala nyo yan si Chris Olo na yan. Tingnan nyo nga. Ulo lang ang malaki niyan, may singaw pa ang ulo niyan. Ang pangit pa. Kagaya na yung Mike Abby, di ba? Pinapanood ninyo, pinagtsatsagan yung panoorin yung vlog ni Mike Abby na yan. Tingnan nyo naman. Hindi kayo nadidire.
pagkalaki-laki ng ilong. Ha? Di ba? Meron nga nag-comment din para daw yung paklang ng niyog. Paklang ng niyog na itinapal dyan sa mukha ni Mike Abit. Tingnan nyo. No. Ang papangit na mga yan, yung Makmak Pablo na yan. Di ba? Pinapanood nyo. Tingnan yung itsura niyan. Bukod na sa adik, ha? May TV pa. Ha? May television pa. Tingnan nyo yung katawan niya parang galing sa sementeryo. Parang bagong hukay na dyan sa sementeryo. Tapos yan ang pinapadalhan nyo ng mga palipad-palipad. Kayo ang inuuto ng mga yan. Mayroon na po ba kayong narinig sa akin na salamat sa inyong palipad? Mayroon na po ba? Sigurado ako wala. Bagkos ang pwede nyo mapanood yan. Yung sinasabi ko na yung may nagpalipad dati, sinabi ko huwag na po, huwag po ninyong gagawin niya. Huwag po kayong magpapadala sa akin ng ganyan dahil unang-una, paulit-ulit ko na naman pong sinasabi rito na kahit kailan, kahit sa buong buhay ko, ay hindi ko na kailangan ng pera. Di po ba? Sino ang mga vlogger dyan? Magturo kayo kung sino yung vlogger dyan na nagsabi na huwag na po kayo magpapalipad. Huwag na po kayo magpapadala ng mga ganyan-ganyan. Sigurado po ako lang po ang may sabi niya. At sino rin ang vlogger na narinig at napanood ninyo na nagsabi na, Lord, huwag mo na akong bibigyan ng blessings, bagkos yung mga blessings na ibinibigay mo sa akin ay ibigay mo na dito sa lahat ng mga subscribers ko. Mayroon ba kayong naririnig dyan sa mga vlogger na mga papangit na yan? Kay Mike Abi na yan, kay Makmak, saka yung kay Jarrett na yan, saka dyan sa kay Chris Olo na yan. Meron ba kayong narinig na nagsabi na, Lord, huwag mo na akong bigyan ng blessings, bagkos, idiretso mo na. Yung dapat na binibigay mo sa akin, idiretso mo nang ibigay dito sa mga subscribers. So, diba sa akin nyo lang po narinig yan. Maging yung blessings ng ating Panginoon, tinatanggihan ko na po yan. Ito po, ito, real talk po ito. At nandiyan naman po yan sa mga videos ko. Anyway, tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. At para malaman, magkaalaman na po tayo. Dahil gusto ko na rin pong ibigay or umpisahan yung ating raffle na kung saan ay kahit pa paano mayroong akong subscribers na kung sakali na sila ang manalo ay mababago ang kanilang buhay. Pagtulungan niyo po dahil kakaunti lang naman po yan. Kaunti na lang po, marireach na po natin yung 100,000 subscriber. Diyan po kayo mag-concentrate. At kung kinakailangan po na pumunta kayo sa inyong mga barangay, yung inyong barangay chairman, kausapin nyo, mag-subscribe na rin po rito sa Birana Live Studio TV. Puntahan nyo yung inyong mayor. Sabihin nyo, magdala kayo ng pamalo. Sabihin nyo, mag-subscribe ka sa Birana Live Studio TV. Dahil, mayor, kapag ikaw, kagaya ngayon, mayor, yung itsura mong pagkapangit-pangit na yan, pag ikaw ay nag-subscribe sa Birana Live Studio TV, mababago yung mukha mo, magiging gwapo ka, kagaya ni Mr. Birana. Yan ang sabihin mo. Gaya din dyan sa mga kapitan ninyo, lalo yung marami kasi mga kapitan dyan ng mga mukhang kohol, mukhang suso. Ayan, sabihin nyo, pumunta kayo dyan. Sabihin nyo, yes, si Mr. Birana, 175 years old na, ganyan ang itsura. Kaya kung gusto ninyo magiging gwapo, na kagaya ni Mr. Birana, mag-subscribe kayo sa channel niya. At para hindi na kayo nagiging mukhang suso,
at mukhang puhol. Yan. Yan ang sabihin niyo. Kaya nga, kakaunti na lang po yung ating kailangan para ma-reach na natin yung 100,000 subscriber. Konting-konti na lang po. Ayan. Ito na po yung ating main topic. Na, ang haba ng introduction ko, no? At, yan po, hindi ko po alam kung nakakatawa, kung nakakabuisit, or kung ano ba talaga. Wala po akong, hindi ko po alam kung saan ko i-categorize yung kung paano ito nangyari ito. Dahil, ito raw si Butod, nagpabili daw ng drum. Kaya yung kanyang mga bodyguard, nagtaka bakit daw nagpabili si Butod ng drum. At dalawa pa yung drum na pinabili. Pagdating daw dyan sa kanila, pinabuksan, pinalinisan, sinabon ng mabuti, yung dalawang drum na yun. Yung isang drum, nilagyan at halos mapuno ng mga alak na mamahalin. Yung mga alak doon na mamahalin nilagay, halos mapuno raw yung isang drum. Yung isa namang drum ay halos mapuno rin ng pulburon. Ayan. So ngayon, tapos yun na. Pagkatapos ng gano'n na na-settle na nila, nagawa nun ng mga tao niya, ayun. Inuna raw niyang nagbabad doon sa pulburon. Naghubad, pumasok sa drum, walang ginawa kundi sumabsab ng asin or pulburon. Pagkatapos daw niyang sumabsab doon, ayun, naligo naman daw siya doon sa isang drum na ang laman puro alak. Wala naman daw siyang ginawa doon, hinigop niya ng hinigop ang alak. Kaya ang resulta, silang dalawang mag-asawa, parehong bagag. Yan po ang ating kwento for today's video. Ayan. Muli po ay tinataas ko po ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga problema sa buhay, may mga sakit. Sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila upang sa ganoon ay wala na po silang mararamdaman na pahirap sa kanilang mga sarili. Maraming salamat Panginoon at siyempre dito sa aking mga subscriber wala naman po ako ibang sinabi rito kundi mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.